pinalad tayong hindi masunog ang linya ng komunikasyon dahil makakausap po natin ang mismong Public Information Officer ng Bureau of Fire Protection sa katauhan po ni Fire Superintendent Anthony Arroyo. Superintendent Arroyo, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23, sir. Good morning po, sir. Yes, sir. Yes po. Good morning, Sir John. At good morning din, Sir Drew. At sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay sa Pasada Balita. Yes po. Ang una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon, Superintendent Arroyo, na ika nga'y mainit na mainit pa yung storya. Makakakuha tayo ng update from your good office. So, ang unang katanungan, Superintendent Arroyo, kamusta na po ang isinasagawang investigasyon at ang nasaan na po yung mga binabanggit na opisyal ng Bureau of Fire Protection? Yes po, ang nabanggit ng mga opisyal ay administratively relieved nung last January 7. Ito ay para magbigay daan sa ginagawang investigation ng nagawang task force ng aming ahensya sa pangunguna ng aming Internal Affairs Service at saka ng aming Directorate for Intelligence and Investigation Team. So, ongoing po ang investigation. So, para magbigay daan mismo sa mga ginagawang masusing at malalim na investigasyon ay yun po, na-relieve sila last January 7. At for case build-up na po, kaya hindi ako pwedeng magbigay ng mga specific na detalye sa patungkol na sa ginagawang investigasyon. Pero makakaasa ang lahat na ongoing po ang case build-up at kung talagang makapagkalap na kami ng matitibay na ebidensya, ito po ay for appropriate filing of charges. At hindi lang po ang aming ahensya, mayroon din po ibang ahensya po outside of the BFP ang nagkakandak ng parallel or sabihin nating lateral investigation. Opo. Pwede niyo po bang banggitin, Superintendent Arroyo, kung sino-sino itong mga opisyal na ito? Bukod po doon sa pinaka-hepe doon na nabanggit na ni Secretary Remulla. Yes po. Yun na lang muna po. Isang mataas na opisyal namin sa Quezon City at saka assign ang isa sa BFP-NCR. May tinalaga na po bang OIC, sir? Yes po. Meron agad mga OIC. Pero again, paglilinaw lang, ay hindi po yun hindi yung considered as part of actual penalty of suspension imposed sa mga nasabing opisyal. Yun po ay part of the process yung para hindi maka-exert undue influence or pressure sa ongoing investigation sa mga witness. Opo. Superintendent Arroyo, ito po ba, linawin lamang po natin, 20 initial pa lang po ito, sir? So, meron pang mga posibleng susunod? Madagdag pa? Yes, sir. We are committed also to the due process, no? And as we always remind, no, na maasahan ninyo, we are maintaining a zero tolerance policy for any misconduct and corrupt practices. Actually, kaisa kami, no, sa aming ginagawang agencies integrity monitoring and internal cleansing program. So we support the move of our good Secretary John Vic Remulla for cleansing up the BFP. At ito ay continuous na programa namin ginagawa. At kami po ay nagpapasalamat na na-intensified, no, sa pangunguna ng aming kalihim John Vic Remulla. Po. Sir, pwede ba naming malaman kung kailan nagsimula itong sinasabing anomalya na ito or katiwalian na ito sa BFP? Yes, sir. Yan po ang aming mga kailangan din na para masimulan ang mga investigasyon tulad ng mga ganon. Kailangan talaga namin ng mga complainant, no, seryosong complainant at matitibay na ebidensya. Kaya kami po ay talagang seryoso sa pakikipaglaban sa anumang katiwalian at patuloy kaming nakikiusap nga sa mga halimbawa na biktima or maaari pang maging biktima sa mga ganitong maling gawain. Idulog agad sa aming tanggapan at tulungan kami makakalap ng sabi niyang matitibay na mga ebidensya. Pwedeng isumbong sa aming tanggapan, no, yung BFP e-reklamo. QR code po yun. Pwede kayong mag-send doon, online platform, under sa Bureau of Fire Protection na FB page, o di kaya sa 8888 Citizens Complaint, or email
complaints@bfp.gov.ph. So doon yung nagsimula, may mga complaint na ganon hanggang nakarating sa ating kalihim. So tinututukan natin agad, gawa tayo ng mga investigasyon nga at yun ang talagang panawagan namin, pakiusap namin na tulungan kaming makakalap ng mga ebidensya sa mga nasabing complainant. Kasi yun yung mga premises din namin. Kung minsan ay yung nagsasabing complainant ay hindi na willing to provide concrete evidences. Pero ang aming paalala no ay mahigpit po sa pinapatupad natin na Ease of Doing Business Act sa Section 12 para F sa RA 11032. Yes po, yun yung Business Act, Ease of Doing Business Act natin. No, ang BFP po or any official or employee ay hindi pwedeng magbenta, kahit mag-offer to sell, or recommend specific brands of fire extinguisher and other fire safety equipment sa any applicant or requesting party or business entity. So lahat po ng pag-violate nito ay pwedeng ay punishable po no ng imprisonment of 1 year hanggang 6 na taon at may kasama pang penalty na 500,000 pero hindi hihigit sa 2 milyon. So mahigpit at seryoso at matinding babala yan sa mga kasamahan namin. Pero kailangan namin ang tulong po ng mga na biktima or mga pwede pang maging biktima sa mga ganitong maling gawain at nadudumisan ang aming ahensya dahil sa mga itong ilang katiwali. Opo. Yes po. Right. Superintendent Arroyo, and speaking of mga nabiktima or posibleng mabiktima, ang fear po kasi nila, hindi na po ako lalayo kasi may kausap ako kahapon na kaibigan na victim din, allegedly, ang takot po nila is yung rest back. Na posibleng mangyari sa negosyo nila kung sila ay lalantad, magbibigay ng kaukulang reklamo at ebidensya. Paano po natin matitiyak na hindi mareresbakan itong mga naging victim na ito? Lalo yung mga maliliit na negosyo. Superintendent Arroyo. Yes po, yan nga ang mga isang hakbang namin na ginagawa at yung mga involved agad dyan ay pwede nating patawan agad ng administratively relief. So ilalayo agad natin sa area of assignment nila at re-reassign or ipipihaw namin kung tawagin para hindi na sila makapag maresbakan doon at kung minsan nga talagang nilalayo namin no or maliban doon so kung may matibay na ebidensya talaga na pwedeng mag-file ng appropriate charges ay pwedeng ma-dismiss, no? Nabanggit ko na dito, aside sa mga punitive na penalty, ay pwede pang ma-dismiss sa administrative cases or suspended. So, makipagtulungan po para maging talagang maayos ang mga paglalaban natin sa mga ganitong maling katiwalian, no? So, kailangan namin talaga kasi may due process din tayong sinusunod eh. So wag matakot ang mga pakiusap namin. No, wag matakot at maasahan niyo po ay gagawa kami ng mga preemptive measure diyan sa hindi makaresback. At meron na rin tayong ginagawang mga proactive measures, no? Eventually ay full implement na or for full utilization na yung nasabing 14,000 na body cam or push to talk over cellular. So recorded na po ang magiging transaction or during the conduct of inspection ng mga fire safety inspectors. Ay recorded na po yun, nag-feed yun live at may standard operating procedure na susundin doon at recorded din po yun for transparency purposes na pwedeng i-review kung talagang may anomalyang ginagawa. So yan po ang mga ginagawa nating hakbang. Opo, ang sinasabi po ni Secretary Remulla, I think yesterday, no? Nasa 10,000 fire inspector ang iimbestigahan. So kung nasa 10,000 yan, sir, may matitira pa kaya? Meron ho ba kayong backup? Opo. Nationwide po ba yan, yung binabanggit na numero na yan, sir? Wala akong specific na detalye, sir. Antay namin, sir, yung talagang mga ebidensya laban sa mga nasabing numbers po. Pero again po, meron kaming official statement na dyan na nilabas din namin sa aming official website no, patungkol diyan sa statement pero ng aming kalihim. Gano'n ho ba kalaki po ang puwersa po ng BFP as of now?
Do you have Sa ngayon ano po, po? almost nasa 40,000 na kami, nasa Okay. 39,000 plus. Marami naman At pala. may 300 plus na mga non-uniform personnel. So at patuloy pa rin po ang aming modernization, kaya tuloy-tuloy pa rin po ang aming recruitment processes ng halos 2,000 minimum annually, maliban sa mga karagdagan pang mga personnel na nawawala dahil sa ibang kadahilanan, yung mga Mga awol, sir? Opo, mga awol, Alright, mga awol din pala dismiss, sa inyo. suspended, at saka yung mga halimbawa din na hatulan ng mga kaso. So, nag-open din tayo ng attrition, no? Attrition quota para para mapunuan yung mga magkukulang. Maliban sa 2,000 na minimum of additional manpower. Superintendent, medyo lilihis lang ako pero may kaugnayan pa rin sa inyo. Ito naman on a positive note. May update po kayo sa sinasagawang operation dyan sa Binaliw Landfill? Yes sir, ongoing pa rin po ang ating search, rescue, and retrieval operations. So, hindi lang naman po BFC ang ongoing operation doon. Marami pong ahensyang katuwang doon, no? At kasama na yung mga LGU and other national agencies. At tuloy-tuloy pa rin yung operation at ang pinaka-latest po na update dito sa atin, ang missing po ay 23 pa rin at ang fatality ay umabot na ng 13 at ang injured naman ay 12 at ang number of evacuated individuals ay 67. So hindi pa rin na tumitigil, merong mga challenges lang talaga dahil doon sa na mataas, no, ang halos sa 200 meters kasi ang ano sara pag-spread ng mga landfill na yon, sa 15 to 20 story ang taas noon, tapos pag-cover niya na nabagsakan talaga yung MRF facility, yung admin building nila, kasama na doon yung staff housing. Kaya ang challenges doon, although may mga heavy equipment na, doon sa area of talagang danger zone ay mapanganib pa rin kahit po sa mga rescuer natin, kasi continuous pa rin po yung slide ng ng landfill or yung garbage landslide. Maulan po ba doon, sir? Maulan po ba doon ngayon? Sa kasalukuyan hindi naman, pero isa 'yun sa kadahilanan ng tinitingnan, no, kung bakit nagkaroon ng landfill, dahil doon sa sunod-sunod na ulan previously, tapos yung waste ng pile combined with the extreme height na ng mga basura. Kaya yun po ang kadahilanan. Kaya habang binabawasan para makapag-search doon sa nasabing facility, ay unti-unti ring bumababa or nag-slide ulit yung mga nasa taas pa. Opo, kaya delikado rin po sa aming mga rescuer. Kaya with extra effort rin po ang ginagawa. So, yun mga Yes, advanced equipment ba kayong ginagamit bukod sa mga aso at syempre sa mga tauhan ninyo para matrace kung mayroon pang hininga or tibok ba ng puso yun, pintig ng sa mga natabunan? Yes po, may mga ganun tayong mga kagamitan at gamit na rin ng ibang at may na-detect pa nga na recently, no, ayaw nga natin sabihin na retrieval na yung operation natin doon dahil po umaasa pa rin po ang mga mahal, yung mga biktima, no, yung mga loved ones ng mga biktima na talagang ma-rescue pa namin. Kaya continuous effort pa rin on the 6th day na today, mamayang hapon, pang-anim na araw na po. So we are still hoping and praying na may mga buhay pa doon sa natabunan ng nasabing landslide. Opo. Sir, kasi naalala ko lang yung sa Payatas, pagdating sa ganitong yung tragedy na ito, hundreds doon, mahigit 200, di ba? Paano ho ba natin maiiwasan yung mga ganyan pong trahedya? Sa panig po ng Bureau of Fire Protection, yaman din lamang, kayo po ay nakatutok din po sa safety, sa inspection po, kapag ganyan po. Opo, as much as possible, talagang i-compute na natin yung height po ng basurahan sa maaari nitong magiging epekto sa landfill slide. Kaya ang mga facilities dapat malayo or kabahayan ay malayo doon sa computation natin ng tulad doon, umabot ng 200 meters. So dapat pala ay malayo sa 200 meters dapat ang mga kabahayan. No, at yun din para ma-prevent din, huwag sobrang itaas yung mga waste pile, no,
may mga ano naman yan may mga proseso naman ang ginagawa diyan. Kaya stop din ang operation for the information of everybody, no? Stop din po ang operation ng ano doon, ng landfill. Right. Superintendent Arroyo, nasa inyo pong pagkakataon. Baka may karagdagan pa po kayo mensahe, paalala sa ating mga kababayan at maging sa inyong mga kabaro. Go ahead, sir. Yes, sir. Maraming salamat, Sir John at Sir Drew sa pagkakataon, no? So, sa aming pong mandato para magligtas ng buhay at mga mahalagang ari-arian, no? Marami pong BFP officers and personnel who are honestly performing our duties and function at nadudungisan ng mga iilang tiwaling kasamahan namin. So, kami pong mga bombero does not condone, does not tolerate any form of corrupt practices and remain committed in the performance of our duty. At maasahan po ng ating komunidad, ating publiko, ang patuloy na diwa ng aming serbisyo sa paglilingkod ng tapat, mahusay at walang hinihintay na kapalit. Alright. Sir, maraming salamat at kami po'y muling mga abala if ever for updates sa mga nangyayari with regards sa Bureau of Fire Protection. Thank you, sir. Good morning. Yes, Ingat po. Good yes, luck. sir. Salamat po, sir. Ingat. Magandang umaga. Okay po. Salamat. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si Bureau of Fire Protection Public Information Officer Anthony Arroyo.